The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Herod was the one who had John the Baptist arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. John had said to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Herodias harbored a grudge against him and wanted to kill him, but was unable to do so. Herod feared John, knowing him to be a righteous and holy man, and kept him in custody. When he heard him speak, he was very much perplexed, yet he liked to listen to him. She had an opportunity one day when Herod, on his birthday, gave a banquet for his courtiers, his military officers, and the leading men of Galilee. Herodias' own daughter came in and performed a dance that delighted Herod and his guests. The king said to the girl, "Ask of me whatever you wish, and I will grant it to you." He even swore many things to her. "I will grant you whatever you ask of me, even to half of my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" She replied, "The head of John the Baptist." The girl hurried back to the king's presence and made her request, "I want you to give me at once on a platter the head of John the Baptist." The king was deeply distressed, but because of his oaths and the guests, he did not wish to break his word to her. So he promptly dispatched an executioner with orders to bring back his head. He went off and beheaded him in the prison. He brought in the head on a platter and gave it to the girl. The girl in turn gave it to her mother. When his disciples heard about it, they came and took his body and laid it in a tomb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, sa araw na to ay isang kapistahan ng isang napakahalagang santo sa simbahan ng ating pinagdiriwang, si San Juan Bautista. At napakahalaga niya dahil hindi lamang natin ipinagdiriwang ang kaniyang kapanganakan sa mundong ito, pero pinagdiriwang natin din ang paglisan niya sa mundong ito. At bakit nga ba napakahalaga ni Juan Bautista? Ito'y dahil siya ay nanguna sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagpahayag ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagpahayag sa mga tao na nakailangan ng pagbabago at pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan dahil darating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya't mula sa kanyang kapanganakan, hanggang sa kanyang pangangaral, hanggang sa kanyang kamatayan, nanguna si Juan Bautista. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang kaniyang kamatayan. At papaano nga ba namatay si Juan Bautista? Malupit na kamatayan, madugo, dahil siya ay pinugutan ng ulo. At bakit siya pinugutan ng ulo? Bakit siya pinapatay? Dahil may mga taong ayaw pakinggan yung katotohanan na kaniyang ipinapahayag. Ang isa sa mga katotohanan ng pinapahayag niya yon, noong panahong yon, ay yung immoralidad na ginagawa ni Haring Herodes dahil inasawa niya yung asawa ng kaniyang kapatid. At yun ay kanyang kinukondena. Ayaw marinig yun ni Herodes, ayaw marinig din nun ng kanyang inasawa. Kaya't anong ginawa nila? Nung makahanap sila ng pagkakataon, pinapatay at pinugutan siya ng ulo. At yun ay sa pag-aakala nila na kapag pinatay mo yung tao nagsasabi ng katotohanan, mawawala na
yung katotohanan. Subalit hindi. Dahil ang katotohanan, alisin mo man yung nagpapahayag nito, mananatili pa rin itong katotohanan. Sa araw na ito, pinapakita sa atin kung gaano kahalaga ang katotohanan. Dahil ito, higit sa lahat, ang magtatanggol sa atin, ito ang magtuturo sa atin sa tamang landas. Kapag hindi natin kayang tanggapin ang katotohanan, kapag tayo ay nasasaktan sa katotohanan, hindi natin dapat tinatalikuran ito o tinatatwa. Bagkus, kinakailangan tayo ay magpakumbaba upang makabalik tayo sa tamang landas. Hindi tayo dapat parang isang pusit na kapag nasusukol ay nagbubuga ng maitim na tinta dahil ayaw nating marinig ang katotohanan. Pero kinakailangan sa laban ng kasamaan at kabutihan na doon tayo pumapanig sa kabutihan at sa katotohanan. Siguro sa ating buhay may mga pagkakataon na inihaharap sa atin ang katotohanan. At kung minsan, dahil mas komportable na tayo kung saan tayo naroroon, mas gusto nating hindi pakinggan o di kaya naman ay parang gusto nating alisin yung katotohanan at yung nagsasabi nito. Pero nawa ay huwag tayong matulad sa kinaharing Herodes na nanatili sa kanilang kasamaan at pinili ang patayin ang tagapagbigay ng katotohanan. Si Juan Bautista naman, on his part, hindi siya pinanghinaan ng loob. Kahit pa alam niyang mahihirapan siya, mape-persecute siya hanggang sa humantok sa kanyang kamatayan, hindi siya pinanghinaan ng loob. Bakit? Dahil alam niya unang-una na napakahalaga ng katotohanan. Pangalawa, alam niya ito ang dahilan kung bakit siya naparito sa mundong ito. Ito ang kanyang misyon sa mundong ito, ang magpahayag ng katotohanan. Kaya't kahit pa siya ay makaengkwentro ng pagpapakasakit at pagpakahirap, hindi siya panghihinaan ng loob. Dahil alam niya, dala niya ang katotohanan at ang katotohanan yun ay hindi lamang galing sa Kanya, pero nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya't mga kapatid, sa araw na ito na ating ginugunita ang kamatayan ni Juan Bautista, nawa tayo ay laging magkaroon ng linaw sa ating isipan upang makita natin lagi ang katotohanan. Magkaroon din tayo nawa ng kapakumbabaang loob nang sa gayon kung tayo ay pagsabihan ng katotohanan, matanggap natin ito ng may pagpapakumbaba nang tayo ay makapagbago. At higit sa lahat, tayo nawa tulad ni Juan Bautista ay laging magkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang katotohanan dahil ang katotohanan ito ay mula sa ating Panginoong Hesukristo.